Hello, Sir Seth. Ako nga po pala si Nick. Short for Romdick. Tubong kalbayog pero sa kasalukuyan ay naninirahan ako dito sa Antipolo, Rizal. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa isa sa mga karanasan ko nung nasa kabinataan ko pa lamang. Alam nyo, bawat detalye ng karanasan kong ito, tandang-tanda ko pa. At magpasa hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako at hindi ko mapigilang magtaasa ng mga balahibo ko habang isinasalaysay ko ito. Dekada 80. Na mga panahon na ito ay nasa edad 19 na ako. Isang simpleng may bahay lamang ang aking ina. Samantalang ang aking ama naman ay nangangasiwa sa isang malawak na lupang pagmamayari ng tiyuhin kong si Tio Erwin. Halos araw-araw din siyang naroroon. At kung minsan ay gabi na, nakakauwi sa baryo. Alam niyo, Sir Seth, aaminin kong may pagkapasaway akong anak. Palagi na lamang sumasakit ang ulo ng mga magulang ko, lalong-lalo na si Papa. Palagi akong tumatakas pagdating sa trabaho. Bata pa lang kasi ako ayoko na talagang magtrabaho sa bukid. Mas gusto ko pang magtrabaho sa mataong lugar, kagaya na lamang ng mga palengke. Dahil sa hindi ako mabuburyo kapag nasa marami akong tao. Minsan pa nga ay napapaluha na lamang ako dahil sa ayoko talagang magtrabaho sa bukid noon. Dinaig ko pa ang mga kababaihan sa kaartihan ko pagdating sa pagtatrabaho. Hindi gaya ng mga kapatid kong halos buong buhay nila. Inginungudgod na mga sarili sa pagtatanim ng palay at iba pa mga gawaing bukid. Hindi na nga nagkakanobya at tumatandang binata na lamang ang mga ito. Isang araw nga, kaarawan ng kaibigan kong si Estong. Inaya niya akong mag-inuman kami sa bahay nila. Kaya naman nag-isip ako ng paraan para makatakas sa bahay. Sakto pa namang aalis kami ng mga kapatid ko dahil mag-aararo kami sa bukid. Nick, hindi ka pa ba tapos sa ginagawa mo dyan? Tatanghaliin na tayo. Dalian mo na dyan at lumabas ka na ng kwarto. Rinig kong tawag ni Kuya Natoy na may kasamang inis pa ang himig ng boses nito. Sinabi ko sa kanyang patapos na ako sa ginagawa ko. Nalalabas na ako ng silid. Huwag siyang atat dahil napakaaga pa naman. Makakarating din naman kami sa bukid sa tamang oras. Anak ng ano naman paano na kaya ako makakatakas nito? Bantay sarado ako ni Kuya Sungit pa naman. Bakit bang tagal-tagal mo? Bilisan mo nga din dyan. Kukupad-kupad kang kumilos Sambit ni Kuya Natoy. Tahimik na sumunod na lamang ako sa kanyang lumabas ng bahay. Nang makalabas na kami, narinig ko si Nanay. Tinawag niya ako. Kaya't noong nilingon ko siya ay nakita kong may bitbit siyang baunan. Kaagad na iniabot niya sa akin ang baunan na yon. Ano ba naman kayo mga bata kayo? Pupunta na lang kayo sa trabaho hindi kayo nagbibitbit ng pagkain. Ano na lang ikakainin ninyo mamayang tanghali? Nga pala, yung gamot ng Papa mo Nika, naririyan sa plastic. Ibigay mo na lamang sa kanya yan mamaya at baka makalimutan niya na namang inumin yung gamot na yan. Tumango na lamang ako bago tinanggap ang iniabot na pagkain at gamot. Pero sa isipan ko, napapamura na ako dahil sa paano na ako makakatakas nito. Kung hihintayin ko pang magtanghali para iabot kay Papa ang gamot niya. Hindi pa man nag-uumpisa ang araw kong yun sa trabaho. Nasermonan na ako ng panganay kong kapatid. Inis na inis talaga ako sa kanya ng mga panahong yon. Kung umasta, kala mo, tatay ko Dinaig pang aking ama. Nung sumapit ang kinatanghalian na, habang nagpapahinga kami sa pagtatrabaho, doon na ako nakahanap ng tiyempong tumakas. Malaki pang pagkakangisi ko dahil kahit na anong higpit sa akin ni Kuya Natoy, nakakahanap pa rin ako ng pagkakataong tumakas nun. Ingat na ingat pa ako sa bawat pagakbang ng mga paa palayo sa kubo, nang sa ganun ay hindi magising ang aking ama't mga kapatid. Nung medyo makalayo na ako ay
mabilis na akong tumakbo palayo sa palayang pinagtatrabahuan namin. Pagdating ko sa bahay ni Istong, hingal na hingal pa ako at napahawak sa dibdib ko noon. Walaan ko, tumakas ka na naman sa trabaho ano? Sambit ni Istong. May bago pa nga ba? Balik kong tanong sabay, itinaas ang kamay at nagkadaupang palad kaming dalawa. Natawa naman si Istong at nagsabing iyari na naman daw ako nito pag-uwi. Tiyak uusok na naman umano na parang tambutso ang bunganga ng panganay kong kapatid dahil sa ginawa kong pagtakas sa oras ng trabaho. Sinabihan ko siyang wag nang isipin pa ang bagay na yon, na ako na ang bahalang humarap kay Kuya Natoy. Kilala ko naman ang kapatid ko. Kahit na ganun yon at palagi akong napapagalitan, alam ko namang hindi ako matitiis nun. Isang hingi ko lang ng tawad doon, tiyak magiging maayos ng lahat. Parang hindi mo naman ako kilala. Ang lakas ko kaya sa kapatid kong yon. Pagmamayabang ko pang sabi. Nang araw ngang yun ay wala akong ibang inisip kundi ang pakikipagsaya kasama ang mga barkada kong batugan. Kinagabihan ng matapos na kaming mag-inuman, umuwi na ako sa bahay. Gaya nga ng sabi ng kaibigan ko kanina, pagpasok ko nga ng bahay ay pumungad sa akin ang galit na galit kong kapatid. Halos umuusok ng ilong sa tindi ng galit na nararamdaman nun. Si nanay naman tahimik lamang habang nakaupo at mukhang nagpipigil lamang din itong magmagalit. Gaya ng inaasahan ko, napagalitan na naman ako dahil sa ginawa kong pagtakas. Kailan ka ba magtitino ha? Ano ganyan ka na lang palagi? Palamunin. Umayos ka Nick ha? Baka hindi kita matansya. Sambit ni Kuya at nakauwang ang kamaot anumang sandali ay para bang sasapakin ako noon. Kasi naman ba't sasagot ka pa? Sasagot ka pa talaga? Bulyaw niya, kaya hindi ko na natapos pang sasabihin. Marami pang mga masasakit na salita ang ibinabato sa akin ng kapatid ko. Kita kong galit na galit talaga siya sa tuwing nagbibitaw ng masasakit na kataganon. Hinawat naman siya ni Mama at sinabihang tama na umano at baka saan pa hahantong ang usapan. Tiningnan ako ng aking ina at sinabihang pumasok na ako sa loob ng silid ko at magpahinga na. Hindi na nga ako sumagot pa at pumasok na sa silid at natulog noon. Kinabukasan, para mawala ang galit na nararamdaman ni Kuya, sumama ako sa palayan, nagbait-baitan. Ito na habang naglalakad kami papunta sa palayan, may nakasalubong kaming matandang babae. May bit-bit itong bayong at may parang pahid na likidong pula ang bayong na parang dugo. May mga pumapatak pa nga sa lupa nun Dire-diretso lang kami sa paglalakad at walang sali-salita. Galit pa kasi ang kapatid ko ng mga oras na yon dahil sa ginawa ko nung nakaraan. Bilisan mo yung maglakad dyan Subukan mo lang talagang takasan ako ngayon. Sisiguraduhin ko talaga mayayari ka. Wala akong pakialam kahit na mapagalitan man ako ni Mama. Ito na nga po Binibilisan ko na maglakad. Sa kakamadali ko nga maglakad, sa hindi sinasadya ay nasagi kong matanda. Natapon ang bayong nito. Nagulat naman ako nang dagli-dagling pinulot ng matanda ang bayong at hindi man lamang ininda nito ang pagkasalampak sa lupa. Nakita ko pang ang nagasgasan ng tuhod ng matanda pero hindi man lamang nito yun pinansin. Humingi ako ng pasensya dito at akmang tutulungan na sanang buhatin ang bayong. Pero kaagad akong natigilan noong makita kong pinanlilisikan ako ng mga mata nito. Umatras pa ako ng bahagya at tumingin sa kapatid ko. Sumimangot naman si Kuya Natoy noon at tinanong ako kung ano ang ginawa ko. Nagkibit balikat ako at sinabing nasagi ko ang matanda pero hindi ko naman sinasadya. Anak lang, bakit kasi hindi ka tumitingin? Hayaan mo na Kuya. Binalingan ko ang matanda. Pagtingin ko sa kanya ay nakita kong tinapunan niya ako ng kakaibang titig noon.
kasabay ng pagsinghot nito na parang aso sa gawi ko. Tinapunan ko lamang siya ng tingin tapos ay tumingin sa aking amang nagsasalita. Walang sali-salitang nagpatuloy na sa paglalakad ang matandang yon. Kami naman ni Kuya Natoy ay nagpatuloy na rin sa paglalakad. Nung medyo makalayo na kami ay nagsalita si Kuya Arnold at sinabing, parang ngayon pa lamang umano niya nakita ang matandang ito. Sa tinagal-tagal naming nagpabalik-balik sa palayan, ni minsan ay hindi niya pa nakakasalubong yon o nakita man lamang ang matandang nasagi ko. Nagwika naman ang panganay naming kapatid na baka napadaan lang ang matandang ito at sigurado ay taga-Karatig Baryo yun. Alam naman daw namin na mas malapit ang daang tinatahak namin papunta sa Karatig Baryo. Marahil kaya doon yun dumaan para mas mabilis makarating sa Karatig Baryo na ito. Huwag niyo nang pag-usapan. Tara na't bilisan niyo nang maglakad, sabi ni Kuya. Kahit kailan talaga ay napakasungit ng kapatid ko. Kaya hindi nagkaroon ng kasintahan eh. Kahit magbe-28 na dahil sa kasungitan na para bang babaeng palaging may buwan ng dalaw. Nagkatinginan na lamang kami ni Kuya Arnold at sumunod na lamang sa panganay naming kapatid. Pagkarating na namin sa palayan ay agaran na kami nagtrabaho. Subsub kami sa trabaho at halos walang pahinga. Kung hindi nga manananghalian ay hindi pa kami magpapahinga nun. Siguro, sinadya yun ng kapatid ko dahil sa ginawa ko kahapon. Kinatanghalian habang kumakain kami ay dumating si Papa. May dala siyang adobong baboy at yun ang inulam namin magkapatid. Habang kumakain, nagkwento ang aming amang may namataang patay umano sa Karatig Baryo. Wakwak umano ang tiyan. Ang sabi pa nga sa usap-usapan ay aswang umano ang pumatay sa taong yon. Dahil walang matinong tawang kayang pumatay ng karumal-dumal na ganon. Isa pa, nawawala umano ang lamang loob nun. Totoo ba yan pa? Tanong ni Kuya. Tumango ang aming ama at sinabing totoo ang lahat ng mga kinikwento niya. Nakita niya raw mismo ang bangkay ng tao at talagang wala na yung lamang loob. At ang mas malala pa ay maraming kalmot sa katawan ng taong yon. Mukhang lumalaban umano yon bago bawian ng buhay. Kayong tatlo, palagi niyong tatandaan ha. Huwag na huwag kayong magpapaabot ng kalaliman ng gabi sa palayan ha. Kahit sabihin niyo pang malalaki na kayo at dapat ay hindi na kami mag-aalala ng mama niyo hindi niyo pa rin maalis-alis sa isipan namin ang pag-aalala. Dahil mga anak namin kayo. Sus naman si Papa talaga. Kung makapagsalita, tago sa puso. Pabirong sabi ni Kuya. Nagkatawanan kami bago nagwika ang panganay naming kapatid sa aming amang. Asahan itong susunod kami sa lahat ng mga sinasabi niya. Ako na yung bahala dito sa makulit at pasaway naming kapatid pa. Mayayari ito sa akin. Pag oras na suwayin yung mga sinasabi niyo. Anya pa at ginulo ang buko na parang bata. O siya, yun lang talagang sinadya ko rito. Papaalalahanan ko lang kayong mag-iingat at umuwi na rin kaagad bago pa man magtakip silim ha. Sabi ng iba dito raw dumaan yung pumatay dun Kaya mag-iingat kayo palagi. Napalatak naman si Kuya Arnold at nagwikang dapat hindi na daw pumunta pa si Papa sa palayan. Ang laylay ng palayan mula sa bahay namin. Halos magkakalahating oras din ang lalakarin tapos pupunta lamang siya para maghatid ng balitang may pinatay ang aswang. Sana hinantay niya na lamang kaming makauwi sa bahay at doon na lamang nagkwento. Sa paglipas nga ng buong maghapon, naging maayos naman ang lahat. Umuwi na rin kami kaagad at hindi na nagpaabot pa ng dilim. Pagkarating namin sa bahay, masaya kaming sinalubong ni Mama. Kunot noong tinanong ko siya kung bakit ngiting-ngiti siya noon. Kako, anong meron at parang ang saya-saya niya ata. Wala naman. Masaya lang ako at dahil sinusunod yung sinabi ni Papa ninyo. Alam niyo naman kung gaano akong nag-aalala, di ba? Magtatakip silim at wala pa rin kayo dito sa bahay. Sumigunda naman si Kuya Natoy at sinabing wala itong dapat ipag-alala. Malalaki na kami at kayang-kaya na namin ang aming sarili. Ay na nga, malalaki na nga kayo.
Pero hindi niyo pa rin may alis sa akin ng mga mag-alala. Kahit na mga damulag na kayo eh. Nanay niyo ako. At normal lamang sa isang ina ang mag-alala. Lalo na ngayong may kumakalat na bali-balitang pinatay ha. Alam niyo naman kung gaano lang kalapit dito sa lugar natin yung lugar na yon. Sumabat si Papa at nagwikang hindi naman ang sinabi niya sa amin kanina. Kaya daw espesyal niya kaming pinuntahan para paalalahanan ng mga bagay-bagay. Oo na po, tatandaan na namin yung mga sinasabi niyo. Saad ko at sinabi sa kanilang papasok na ako sa silid para makapagbihis ng damit. Makalipas ang ilang minuto paglabas ko ay nabutan ko silang nag-uusap pa rin at patungkol pa rin sa aswang ang pinag-uusapan nila. Aalis ka? Tanong ni Papa. Tinango ako. Uwi din naman ako kaagad. Sagot ko at nagmamadali nang lumabas ng bahay. Hindi ko na pinakinggan pa ang pagtawag sa akin ni Papa. Naulinagan ko pang umuwi rin umano ako kaagad. Nagmadali na ako maglakad papunta sa bahay ng kaibigan kong si Biboy. Doon na muna ako tatambay at magpapaabot ng takip-silim noon. Maaga pa naman at may 1 oras pa akong pwedeng tumambay sa bahay nila. Pagdating ko sa bahay, nakita ko siyang kausap si Estong sa bakuran. Mukhang seryoso yating pinag-uusapan ninyo, boy ah. Sali niyo naman ako dyan. Mabuti naman at pumunta ka. May pupuntahan tayo. Pupuntahan? Saan naman? Huwag niyong sabihing may liligawan na naman ang isa sa inyo ah. Kauli-huli yan eh, mababastid lang din naman. Ba't nakakapagod kayo magpabalik-balik sa bahay ng dalagang liligawan tapos mababastid lang sa huli? Wika ko. Pabirong minura ako ni Estong at sinabihang hindi pa nga raw nila nasasabi kung saan kami pupunta. Pinangunahan ko na. Bakit? May iba pa ba tayong pinupuntahan maliban sa akit ng ligaw? Wala naman, di ba? Pabalang ko pang wika noon. Napailing si Estong at sinabi niya na nga sa akin na pupunta kami sa bahay ng dalagang nakilala niya sa palengke nitong nakaraan lang. Nahihiya daw kasi siyang pumuntang mag-isa. Kaya't samahan daw namin siya para naman magkaroon siya ng lakas ng loob na magtapat sa dalagang liligawan nito. O di ba? Tama nga ako ng sinabi ko. O na, tama ka na. Basta usapan natin ha. Huwag ka mawawala bukas. Dapat sumipot ka sa usapan. Samahan niyo ako ni Biboy na pumunta sa Karatig Baryo. Aniya, at tinapik pa ako sa balikat. Tumango ako at sinabi sa kanyang huwag siyang mag-alala dahil hindi ako mawawala noon. Parang hindi mo naman ako kilala. Wala ka bang tiwala sa akin? Alam mo naman palagi akong gumagawa ng paraan para lang makasama sa lakad natin, di ba? Sad ko pa. Alam naman namin yon. Naninigurado lang. Nung magbabandang 6:00 na ng hapon, umuwi na ako sa bahay para hindi na mag-alala mga magulang ko. Mamaya kasi hahanapin na naman ako ni Kuya Natoy at mayayari na naman ako sa kanya. Ang sabi ko pa naman ay sandali lang ako at hindi magpapaabot ng dilim sa labas noon. Kinabukasan ganun pa rin. Subsubulit kami sa trabaho. Idagdag pang dumating ang amo namin nung sumapit ang kinatanghalian at inutusan kami nitong pumunta sa kabilang palayan niya sa Karatig Baryo dahil kailangan pa umano ng tauhan doon na maggagapas ng palay. Nagpaalam na muna kami sa aming ama bago kami pumunta sa baryong paggagapasan. Kakamot-kamot pa ako sa ulo ng mga sandaling yon dahil tiyak anong oras na naman kaya kami nito makakauwi. Di ba nga, may usapan pa naman kami magkaibigan mamayang gabi noon. Kuya Natoy, alam mo ba kung saan yung palayang sinasabi ni Bossing? Oo, alam ko yun. Minsan na rin ako nakapunta doon at nakapagpagapas. Bitbit ang mga gamit ay agaran na kaming naglakad papunta sa Karatig lugar. Habang naglalakad kami ay sinabi sa amin ni Kuya Natoy na may mas mabilis na daan daw papunta sa baryong pupuntahan. Doon na raw kami dumaan para mas mabilis kaming makarating. Sumang-ayon naman kaming dalawa ni Kuya Arnold dahil sa gusto din namin makarating kagad sa baryo. Nang sa ganun ay makapagtrabaho na kagad kami para matapos na yun bago pa man dumilim. May mas malapit nga akong alam na daan eh. Kaya lang mas liblib yun. Ayos na ba sa inyo? Tanong ni Kuya. Sus, kahit pa bundok yung dadaanan natin, basta't makarating lang tayo kaagad eh. Walang problema sa amin yun. Di ba, Nick?
Tugon ni Kuya Arnold at kinalabit ako. Oo nga. Tara na para mas mapabilis tayong makarating sa baryo. Pagsang-ayon ko pa. Dahil sa talagang gustong-gusto ko nang makarating sa pagtatrabahuhan para maumpisa ng trabaho at makauwi na kami kaagad. Dali-dali kaming sumunod kay Kuya. Siguro ay mga magbabandang 1:00 na ng tanghali ng mga sandaling yon. Noon ngang tinatahak na namin ang makipot at masukal na daanan. Panay lang ang kwentuhan naming magkapatid at tawan nang sa ganon, hindi kami mabagot sa paglalakad. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay narating na rin namin ang palayan. Marami ang mga taong nagagapas kaya wala na kaming sinayang pa na oras ni Kuya Arnold. Minadali na namin ang pagtatrabaho para matapos na kaagad. Pero Sir Seth, lumipas na lamang ang mga oras at mag-aalas 6 na ng hapon ay hindi pa rin kami tapos sa ginagawa. Kaya naman inis na ako dahil anong oras na hindi pa rin kami nakakauwi nun. Di ako, kanina pa naghihintay ang mga kaibigan ko. Kainis naman talaga. Sambit ko ng paulit-ulit at padabog na akong nagtatrabaho. Bilisan mo dyan. Huwag kang magdadabog dahil hindi naman nakakatulong yung ginagawa mo. Sabi ni Kuya Natoy. At mukhang pati ito, Sir Seth, nababanas na rin nun. Madaling-madali na kami sa ginagawa. At saktong sinakop na ng dilim ang buong kapaligiran na ang matapos namin ang gawain. Agaran na kaming naglakad pa uwi dahil sa nangako pa naman si Kuya Natoy sa mga magulang naming hindi kami magpapaabot ng dilim. Kaya lang wala eh. Kahit anong pagmamadali sa pagtatrabaho, inabot pa rin talaga. Walang hiya talaga tong amo natin, oh. Kung hindi lang talaga natin kadugo, nilayasan ko na. Nakakaurat. Ginawa tayong robot eh. Dapat sa isang araw, matapos kaagad natin lahat ng mga pinapagawa niya. Mapagsamantala sa mga kapuspalad. Sambit ni Kuya Arnold. Hayaan mo na. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Naninilbihan tayo at pinapasahuran tayo kaya dapat na sundin natin lahat ng mga pinag-uutos nila. Hindi na kasi tama yung ginagawa nila, Kuya Natoy. Masyado na tayong inaabuso. Papayag ka ba nun? Bakit? Kung aalis ka ba dito, tingin mo, may iba ka bang mapapasukang trabaho na mataas yung sahod at libre yung isang sakong bigas kada katapusan ng buwan? Mag-isip ka, Arnold. Nararapat lang nasuklian natin yung mga magagandang pinapakita sa atin ng amo natin. Dagdag pang sabi ni Kuya Natoy. Saan raw makakakita si Kuya Arnold ng among may palibreng konsumo tuwing katapusan ng buwan? Isa pa, mabait ang kaanak namin yun at walang reklamo sa ginagawa namin trabaho. Hindi umimik si Kuya. Bitbit ang flashlight at tahimik na kaming naglalakad. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin sa madilim na daan at napapaligiran ng maraming kahoy, nakaramdam ako ng takot habang pasimple kong iginala ang aking paningin. Sinaway pa nga ako ni Kuya Arnold noon, gawa ng kung saan-saan ko itinututok yung hawak kong ilawan. Dahil baka mamaya umano, may dadaan ring tao at may tutok ko yon. Mapagalitan pa kami. Tara na, bilisan na lamang natin maglakad. Ilang sandali pang nakalipas, napahinto si Kuya Natoy. Nagpalinga-linga ito na parabang nagtataka. Kaya't napahinto ni rin kami at tiningnan ko ang buong paligid noon. May naramdaman akong kakaiba. Parabang may palihim na nagmamasid sa amin. Maya-maya ay may naririnig na kaming kaluskos sa mga dahon at sangang nasa paligid. Pakiwari ko tuloy. Bukod sa amin ay parabang may ibang nakasunod nun. Hoy! Huwag naman kayong manakot ng ganyan ha. Hindi nakakatuwa. Sambit ko. Naririnig ko makailang beses na may sumisitsit nun. Alam kong hindi nanggaling sa mga kapatid ko ang sitsit na naririnig ko. Ako ang nasa ulian nila kaya malalaman ko kung galing ba sa kanila ito. Akmang magsasalita pa sana ulit ako. Nang sa walang ano-ano'y, bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na huni ng wakwak. Bigla na ring umalingasaw ang napakabahong amoy at sa isang iglap lang ay naging maalinsangan ng buong paligid.
Dahil sa gulat at takot ay kanya-kanya kaming nagsipagpulasan ng takbo. Hinatak naman ako ni Kuya Natoy at sinabihang sumunod lamang ako sa kanya at wag na wag humiwalay. Sinubukan niya pang tawagin si Kuya Arnold at sinabing hintayin kami. Pero mas mabilis pa sa kidlat na tumakbo ang kapatid namin yon. Dire-diretso lamang yun sa pagtakbo at para bang wala siyang mga kasamang naiwan. Tara na! Sigaw ni Kuya Natoy. Sumunod na nga ako sa kanya ng takbo. Noong sinubukan kong lingunin ang pinanggagalingan namin, nakita kong may humahabol sa amin. Isang matandang babaeng nagbabaga ang mga mata na akala may gutom na gutom at galit na aso. Mas binilisan ko pa ang pagtakbo at halos sa pakiramdam ko ay hindi na nga nakaapak pa sa lupa ang mga paa ko at sobrang bilis nun. Tumakbo ka lang ng tumakbo! Bilisan mo! Muling sigaw ni Kuya. Sinunod ko naman ang sinasabi niya. Ilang sandali pa ay nakarinig na ako ng umaangil. Ramdam na ramdam ko ring patuloy pa rin kaming hinahabol ng nilalang. Pagod na ako at parang hihingali na ako sa kakatakbo para matakasan lamang ang humahabol sa amin noon. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang akong natalisod at sa kamalas-malasan pa. Nahawakan ko sa damit ang panganay kong kapatid. Nadapa rin ito. Mas nauna akong nagpagulong-gulong papunta sa putikan na nadadaanan namin kanina. Hanggang ngayon, tuluyan na akong nalublob sa putikan na yon. Narinig ko pang nagmura si Kuya Natoy bago siya nahulog. Kung minamalas ka nga naman talaga, inabot nga kami ng dilim sa kakatrabaho. Habulin pa kami ng aswang. Sa isip-isip ko. Hindi ako agad nakatayo dahil sa tuwing sinusubukan ko, lumulubog lamang ang paa ko, kung kaya't kumalat sa buong katawan ko ang mga putik noon. Kumuno yata yung pinagbagsakan ko. Narinig ko na mga yabag ng aswang na umahabol. Hunik! Yari ka talaga sa akin mamaya kapag nakauwi tayong ligtas, sabi ni Kuya, at sinabihan akong huwag maingay para hindi kami makita. Maranyang ikinilos ang katawan, papalapit sa akin noon. Nang medyo makalapit na siya ay humingi ako ng tawad dahil sa nadamay ko pa siyang malublob sa putikan. Iyari ka talaga sa akin mamaya. Sasagot pa sana ako pero may itinuro siya at sinabihan niya akong tingnan ko raw yung nakikita niyang matandang nanlilimahid ng langis na pabalik-balik lamang malapit sa kinaroroonan namin at may inaamoy-amoy sa kawalan. Sandali ko namang sinanay ang mga mata sa dilim dahil nabitawan ko ang flashlight na bitbit ko kanina. Noon ngang masanay na ang mga mata ko ay tiningnan ko ang sinabi ng kapatid ko. Nang matitigan ko ngayon ng maigi, ganoon na lamang ang kilabot na naramdaman ko. Ang matandang aswang na nakita ko ay yung matandang minsan na naming nakasalubong sa daanan. May dalang bayong at hindi ako maaaring magkamali nun. Sa mahinang boses ay sinabihan ako ni Kuya Natoy na huwag raw akong mag-alala dahil hindi umano kami makikita at matutunton. Hanggat puno kami ng putik sa katawan ay ligtas kami dahil hindi umano kami maaamoy ng nilalang. Naghintay pa nga kami ng ilang minuto at nung umalis na ito ay saka pa lamang kami gumapang papunta sa damuhan. Mabuti na lamang talaga at ligtas kaming nakauwi ng gabing yon. Hinga lang ang baho na namin. Amoy dumi kami ng kalabaw. Samantalang nung matapos na kaming makaligo at makapagbihis ay binigwasan ng isang sapak ni Kuya Natoy si Kuya Arnold dahil sa oras ng kapahamakan nang iwan ito. Hindi man lang raw umano kami nito inisip, basta't mailigtas lamang ang sarili. Humingi ng tawad si Kuya Arnold dahil sa ginawa niyang pang-iiwan. Naunahan lang daw kasi talaga siya ng takot kaya kumaripas na siya ng takbo. At huli na, nung maisip niyang naiwanan niya pala kami. Anya pa ang buong akala niya raw kasi nakasunod kami sa kanya noon. Palusot ka pa. Kung totoo mang may malakasakit ka talaga sa mga kapatid mo, kahit anong mangyari, hindi mo iiwan. Sa ginawa mo kanina, mas pinatunayan mo lang na makasarili ka. Sarili mo lang iniligtas mo. Paano kung isa sa amin yung napatay? Hindi makasagot si Kuya. Sa halip ay nakayuko lamang ito
at tila hiyang-hiya sa sarili. Doon ko rin napatunayan, Sirsat, na kahit pala masakit magsalita si Kuya Natoy at palagi niya akong pinapagalitan, mahal na mahal niya ako at nakahanda siyang magpakakuya oras na malagay sa peligro ang buhay ko. Matapos ang pangyayaring yon ay hindi na kami nagpapaabot pa ng gabi sa daan. Ayaw na rin ng kaanak naming abutan kami ng gabi dahil sa natatakot na itong baka mamaya ay matsyempuan na kami ng aswang at mayari na kaming magkapatid. Kapag alam rin ng kaanak namin na alanganing oras na ay hindi niya na kami pinapapunta pa sa karatig lugar para magtrabaho. Humingi rin ng tawad ang kaanak ni Papa dahil sa nangyari. Kung hindi raw kasi niya kami pinakiusapang pumunta sa karatig baryo, ay hindi umano namin mararanasan ang kamuntikang mapahamak. Magmula din noon ay hindi ko na nakita ang matandang may karga-kargang bayong. Ang sabi-sabi naman, may albularyo umanong tumugi sa aswang na yon dahil may kamuntik-muntikan na naman yung mabiktima. Pero sa kamalas-malasan ay kaanak ng albularyo ang buntis na bibiktimahin sana ng nilalang.